Kwento ng katatagan sa gitna ng takot ang baon ng 16 na Pilipinong ligtas na nagbalik bansa matapos maipit sa nagpapatuloy na giyera sa Israel. Ang kanilang kwento ibinahagi nila sa pagtutok live ni Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, 16 na Pilipino nga mula Israel ang dumating dito sa NAIA at sila po ay sinalubong ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa loob ng isang holding room, sinuri ng Health Department ang kanilang kondisyon at nagkaroon ng maikling programa kung saan sinabi ang mga tulong na ibibigay sa kanila ng gobyerno. Matapos nito ay humarap na sa media ang mga government officials, ilang mambabatas at 2 sa mga nagbalik na Pinoy. Ikinuwento ni Maylin Rivera ang naranasan niya sa Kibbutz Be'eri, isa sa mga unang sinalakay ng Hamas. Sabi niya, nagising na lang sila sa mga sirena na nasundan ng mga pagsabog at kaguluhan. Kasama daw niya noon ang lolang inaalagaan niya, kaya agad silang nagtago sa bomb shelter. Nang ma-rescue raw sila, tumambad sa labas ng kanilang tahanan ang malabangungot na eksena. Nag-message na po ako sa family ko na anak, mahal na mahal ko kayo. Ingatan niyo yung sarili niyo. Huwag niyong isipin si mama, okay lang ako. Baka bigla akong malowbat kasi nga biglaan. Wala akong charger doon. Kaya tinitipid ko doon din sa asawa ko. Ingatan mo yung mga anak natin. Mahal na mahal kita. Nakita ko po yung nasusunog ng mga bahay, mga sasakyan, mga sundalong patay, mga civilians. Hindi po ako makalakad sa takot na biglang may lalabas sa madilim na pagbabarilin po kami. Nagkwento rin si Kathleen Tolentino na nakarinig din ng sunod-sunod na pagsabog sa bahay ng kanyang inaalagaan na wala daw bomb shelter. Kwento ng dalawa, nahirapan na sila sa araw-araw na pangamba at pagnanais na makasama ang kanilang pamilya kaya nagpasya na silang umuwi. Pero naging mahirap daw ang pagpapaalam sa mga pamilyang Israeli na napamahal na sa kanila. So nung nag-goodbye po ako, hinawakan po niya yung face ko and saying, God bless, you take care, and sana bumalik ka sa akin. Yun po yung last na word niya. So, I don't know if I'm gonna see her again kasi po, tabing mga umalis na doon ay hindi na makakapagtrabaho ulit. But I wish matry ko pa pong mag-visit kahit na tourist visa lang just to see the family again. May isa silang kasamahan na naiwan sa Abu Dhabi dahil hindi muna pinayagang makabiyahe ng magka-high blood. Sa 16 na dumating, 15 sa kanila ay caregiver at isa ang hotel worker. Binigyan ng bawat isa ng 50,000 pesos ng DMW at 50,000 pesos ng OWA. Meron ding educational assistance at livelihood assistance. Ang Department of Health, merong psychosocial services para sa kanila. Ang DSWD naman, merong kabuang tulong na 35,000 pesos bawat isa mula sa kanilang assistance to individuals in crisis situation at livelihood program. May 19 pang Pinoy mula sa Israel ang darating sa bansa sa Biyernes. Gaza, sinabi po ni DFA Undersecretary Ed De Vega dito na nasa border pa rin patungong Egypt yung 78 na ating mga kababayan at sila daw ay sinabihan o ang gobyerno ng Pilipinas ay sinabihan ng gobyerno ng Israel na maging handa anumang oras para sa kanilang paglikas. Para naman doon sa kanilang pagkain dahil naiipit sila doon, sinabi po ni Yusek De Vega na mayroong mga organisasyon na tumutulong sa kanila. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.